For more details, we are joined by economist Professor Ronilio Balberan of the University of Asia and the Pacific. Good morning, Prof, and thanks for joining us. Good morning po to our power couple. Prof, thank you for joining us. No, it's nice to see you again. Pero ang question dito is there a negative or positive economic impact that we would immediately feel? Because parang the goal is to, I think Senator Kiko Pangilinan wants an immediate impact sa kababayan natin. Siyempre may cost and benefit, no? So, una, bakit ba natin nilagay yung travel tax to begin with? So, Yeah. noong unang panahon, ang nakakapag-travel supposedly ay mga mayayaman at may kaya lamang. So, parang ang travel tax is a redistributive income redistribution tool na okay, may pera ka, medyo mag-donate ka ng konti sa gobyerno para yung gobyerno naman makakapagpondo ng mga programa na makakatulong sa estudyante, sa pagpapaganda ng ating mga tourism destination. So, yun po yung purpose ng travel tax, no? So, pero fast forward, hindi na po totoo yun, no? So, ang paglipad ay hindi na lang gawain ng mayayaman, no? Kahit yung mga lower income nakakapag-travel dahil sa mga discounts ng mga airline companies, no? So therefore, kapag ka sinuma-total mo yon, ang iniisip ng ating mga mambabatas, baka mas marami na pong benefits na tanggalin yung travel tax kasi mas maraming makikinabang na mga mamamayan natin na mag-enjoy sa labas ng bansa, tapos pagbalik nila baka naman dahil nag-enjoy na sila, mas masaya sila magtrabaho dito, mas maganda yung pananaw nila para sa ating bansa kasi naikumpara nila yung bansa natin sa ibang bansa. So kaya sa tingin ko, yun ang tinitingnan ng ating mga mambabatas na baka hindi na tama or hindi na totoo yung assumption nung ginawa po natin yung travel tax. Well, I agree with you on that point, Prof. No, with 2,600 or 1,726 really adds to the spending power instead of binayad mo sa terminal fee. But ang question dito is, will this also impact ticket prices? Because when they sell airline ticket prices, para siniseparate nila, hindi nila ini-inclusive sa ticket yung travel tax. So, ang isa pang goal na tinitignan natin na sana maapektuhan yung actual ticket price at bumagsak. Yes, yun ang inaano. Yung iba kasing airlines ini-embed di ba? Tapos yung iba naman nakakainis. Minsan gusto mo i-embed, minsan ayaw mo na para makita mo yung airline ticket kasi binili mo na discount. Tapos pagdating mo, meron ka pa lang separate na babayaran. Which is weird naman kasi hindi naman electronic yung pagbabayad, no? So manual mo ibabayad ng cash minsan yung travel tax, no? So siguro kailangan tutukan na kapag inabolish mo yung tax at ipaliwanag sa ating mamamayan, massive communication program na wala nang dahilan para magtaas pa ng kaunti yung ating mga airline companies na nag-i-embed ng travel tax doon sa ticket para alam natin na wala talaga yung travel tax doon, no? So yung discount na nakuha mo nung bumili ka ng ticket last month or 2 weeks ago or 3 months ago, nape-preserve yun na ito talaga yung budget natin para mag-travel sa abroad at hindi ka masusurpresa na may travel tax. So I think kailangan ipaliwanag yun sa mamamayan para at least naman hindi na papagsamantalaan. I'm sure baka hindi naman pagsasamantalaan ng mga airline companies na wala na kayong dahilan para mag-embed at magpatong pa ng travel tax doon sa ticket. Well, it's good news po, no, para sa mga travelers kung sakasakaling ito po ay maaprubahan at maging batas na. But on the other side of the fence, people are asking, or some of the people are asking, for that matter, na saan naman po kukunin ngayon yung mga pondo na ginagamit, no, na nakukuha sa travel tax, which is for the yung NCAA or NCCA infrastructure, tourism infrastructure, and for CHED, etc. Apo. Maganda po yan, no? Kasi nung unang panahon, nung ginawa nila itong travel tax, assume natin na walang corruption, no? So nung ginawa yung batas na yan, walang corruption. And so therefore, importante yung collection na yan. And in fact, I think in 2025, last year, mga 8 billion yan na total collection. So napakalaki po yan. But lagi ko po tinuturo sa aking mga estudyante, pag nag-ano kayo ng mga number, laging in relation to what? No, halimbawa, narinig natin yung mga privilege speeches ng ating mga mambabatas na ang corruption is around 20%. Minimum na yon. So doon sa, for example, sa infrastructure. So sabihin na natin 1 trillion yung infrastructure budget, pero actually hanggang 1.5 yon. Ang 20% ng 1 trillion ay 200 billion. Laki. So yung 8 billion,
no, napakaliit na halaga yan na parang paano ba naman yan, nagbabayad tayo ng kung anong tax, income tax, capital gains tax, VAT, excise tax, tapos may travel tax, mag-enjoy na nga lang tayo, itatax pa tayo, no? So dahil nga minsan mas mura pa lumipad palabas kaysa lumipad ka dito sa ating mga domestic tourism destinations kasi ang liliit ng mga airport kaya hindi pwedeng lumipad yung mga malalaki, kaya hindi pwedeng magmura yung ticket, kaya mamahal ng mga ticket dito sa domestic. So, kapag sinuma mo 200 billion, baka naman pwedeng isoli na ng mga mambabatas yung hindi naman siguro mga yung mga tinatawag nila mga contractors, no? So, kung ibabalik nila yung pera na yun na nakuha in the last 3 years, sobra-sobra yun para ipantakip doon sa mawawalang 8 billion taon dito sa travel tax, no? So mag-enjoy ang ating mga tao para lumabas. At the same time, hindi naman siguro masama na kunin natin doon sa talagang total na budget natin for 2026 is 6.7 trillion. Ano ba namang i-reallocate mo yung pera na yun para punuan yung mawawala doon sa travel tax like yung sa NCCA, no? Yung sa National Culture. Alam mo, Prof, buti nabanggit mo yung mga taxes, no? Alam mo kasi a long time ago nung binabasa ko yung tax system ng Philippines, ang dami natin EVAT, VAT, expanded, iba-ibang klaseng tax, and we're one of the we have one of the most number of VAT and EVATs in the world pala, no? That's an old school of thought kasi sa economy na if you want to the income sa isang bansa, magpapataw ka ng tax, but yung new train of thought kasi is actually, in hindsight, if you remove most of this, you're stimulating people to spend more, which goes directly to the government coffers, which, yung sinasabi mo naman sa corruption, itong mga VAT, EVAT, they're prone to corruption, so wala kang 100% collection. Is it about time that we take a look at our entire tax system and maybe find a better way, similar to Japan or the other countries? Tama po yun. Kasi, for example, nung nilalathala yung train 1, no? So sinasabi natin naglalagay ka ng maraming mga taxes especially doon sa oil, no, na magli-lead sa inflation, pero hindi natin pinag-uusapan yung tax administration. Pagkatapos ng napakaraming taon, ngayon pa lang natin na lagdaan yung e-government, no? Yung e-government act, no, supposedly to digitalize everything. So, dagdag ka ng dagdag ng tax, hindi mo naman na-i-insure sa ating mamamayan na talagang 100% tax collection efficiency ka. At number 2, 100% tax yung budget implementation effectiveness. So, kailangan talaga, tingnan muna natin, baka naman hindi talaga kayang i-handle ng ating gobyerno yung ganyang kadaming tax administration. Kung hindi naman kailangan, di ba, why not i-reduce natin yung ating budget at i-reduce natin yung ating taxes and let the private sector do its magic. No? And then ibigay natin yung pera na yun sa ating mga mamamayan. By the way, ang ating mga mamamayan, ang gastos ng pamilyang Pilipino ay 76% ng total GDP natin, ng total economy natin. So kung ibabalik mo sa kanila yung maliliit na halaga na dating kinokolekta natin at hindi naman gagastusin o madidelay yung gastos, or kung hindi naman kinurap at dinala pa sa ibang bansa yung pera natin at pinambili ng isang mamahaling sasakyan na may magandang payong, hindi na maganda yon, no? So wag na lang natin kolektahin sa ating pamilyang Pilipino yung mga maliliit na mga sandamakmak na mga taxes na yan, and gastusin yan at iikot yan sa ating bansa. Sasabihin naman, Prof, yung travel tax, lumalabas kasi yung pera natin sa ibang bansa. Hindi yun ang punto Pag lumabas yung ating mga middle class at lower middle class, kahit yung mga lower income, enjoy sila. Pagbalik nila dito, mas lalo silang enjoy, mas lalo silang gagastos kasi pagka enjoy ang isang tao, lalo siyang gagastos. Paano naman, mahal na nga ditong mag-travel sa Pilipinas, mamahalan mo pa mag-travel abroad, paano naman mag-enjoy? Sobrang dami na nating binabayarang taxes, both as a consumer and as a businessman, yung small businessman, sobrang dami, more than 30. Isa sa tayo pinakamadami binabayarang tax ng isang businessman. Di ba yung businessman, isa din yung tatay na magdadala sa pamilya niya abroad o dito sa mga Agree. Abolish lang natin yan until mapatunayan nilang sa atin na talagang kaunti na lang o zero na yung corruption doon sa mga taxes na binabayaran natin.
Well, we are one with you in the hopes na ma-abolish nga In a itong perfect tax. na to. world. Oh, pero kasi 6 nga po ang proposed bill sa Senate ng tax travel ban ban ng travel tax. So we'll see kung which among those proposed bill ang mananalo, ika nga maipapasa. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, Professor Ronilio Balberan of the University of Asia and the Pacific. Maraming salamat po.